Nagising ako nang may nag-doorbell. Napaungol ako at tumayo. Madilim pa sa labas, and when I looked at the clock it was 1 in the morning. Sino kaya ito sa oras na ito? Kinusot ko ang mga mata ko, at naglakad papunta sa pinto. Binuksan ko ito at nanlaki ang mata ko. Nakasandal si Hunter sa balikat ng ibang lalaki. Hi! Medyo naparami siya ng inom, at ayokong umuwi siyang mag-isa. Paliwanag ng lalaki, at tumango naman ako. Napabuntong hininga si Hunter na lumingon sa paligid, ngunit muling isinandal ang ulo sa balikat ng lalaki. Ingat Hunter, ang bigat mo, sabi ng lalaki na nakahawak pa rin sa kanya. Salamat sa pag-uwi sa kanya, sabi ko at tumango naman siya. Ayos lang. Oh, babe, lumapit sa akin si Hunter, at niyakap ako ng mahigpit. Isinandal niya ang ulo niya sa leeg ko, habang mahigpit niyang pinulupot ang kamay niya sa bewang ko. Shit, kailangan mo ba ng tulong? Tanong nung lalaki at umiling ako ng no. Ang paraan ng paghawak sa akin ni Hunter told me that he was going to leave me any soon. I will bring him to his room, sabi ko at napabuntong hininga siya. Are you sure he is quite a handful when he is drunk? Sabi niya, at nang may sasabihin ako ay naramdaman kong hinihimas ni Hunter ang ilong niya sa leeg ko. Napatingin ako sa kanya, pero nakapikit siya at doon ko lang napansin ang fingerprint sa pisngi niya. Iniwas ko ang aking mga daliri dito. Nasampal siya ng babae, sabi nung lalaki at tinignan ko siya nang nakakunot ang noo. Bakit? Curious kong tanong. A girl wanted him for the night and was flirting with him, ngunit hindi siya pumayag, at sinabi sa kanya na hinihintay siya ng kanyang babae sa bahay, and he couldn't cheat on her. Nakangisi niyang sabi. Babae niya. Salamat sa pag-uwi sa kanya, sabi ko at tumango naman siya. I will get going, just told him Ryan drop him home, and good luck sa kanya. Sabi niya at tumango naman ako. Lumayo siya, at isinara ko ang pinto kahit medyo matigas na si Hunter sa akin. Hunter, tawag ko at amlang ang sagot niya. Pwede ka bang maglakad sa kwarto mo? Tanong ko at napaungol siya. Oo, tara na, inaantok na ako, sabi niya, at nilibot ko ang paningin ko. Siyempre, inaantok na siya. Dinala ko kami sa kwarto niya at hindi siya umaalis sa akin. Naglakad ako papunta sa kama niya, at huminto doon. Hunter, sabi ko, take off your suit. Sabi ko at napaungol siya. I am tired, can you do it? Sabi niya, at napabuntong hininga ako. Inalis niya ang kamay niya sa bewang ko, at sinubukang tumayo ng tuwid. Hinubad ko ang suit at inilagay sa mesa. Inalalayan ko siyang humiga sa kama, at lalabas na sana nang hawakan niya ang wrist ko sa kamay niya. Stay with me, bumulong siya, at napabuntong hininga ako. Sinubukan kong tanggalin ang kamay niya, pero sa halip ay hinigpitan niya iyon. Malakas siya para sa taong lasing. Bumuntong hininga ulit ako bago tumabi sa kanya. Pinulupot niya agad ang kamay niya sa bewang ko, dahilan para mapalapit ako. Inilapit niya ang ulo niya sa leeg ko, at ipinikit ang mga mata. Sinarado ko na rin ang sa akin, dahil gusto ko lang matulog. Nagising ulit ako sa tunog ng doorbell. Sinubukan kong tumayo, pero may mabigat na kamay na pumihil sa akin. Bumuntong hininga ako, at sinubukang tanggalin ang kamay niya. Matagumpay akong nakatakas at tumingin sa orasan. 9:00 ng umaga. Pumunta ako sa front door at binuksan ito. Pagkabukas pa lang nito ay naramdaman ko ang isang maliit na braso na pumulupot sa aking mga binti. Sofia, sigaw ni Leah, my 3-years-old cousin. Hey baby, sabi ko sabay yakap sa kanya pabalik. Oh my God, ano ba yang suot mo? Tumingala ako at nakita ko si Mommy Samantha na may hawak na umiiyak na si Jay. 1-year-old pa lang si Jay at baby pa. Oh shut up kid, will you? Inis na sabi ni Mommy Samantha. I rolled my eyes at kinuha siya sa kanya. Ipinatong niya ang ulo niya sa balikat ko, at kumalma. What the fa? Language, matigas na sabi ko, at sinamaan ako ng tingin ni Mommy Samantha. Kunin mo yan, at susunduin sila ni Stacy sa Lunes ng umaga. Binigyan niya ako ng bag at kinuha ko naman. Umalis siya nang hindi lumilingon. She is a bitch. Napabuntong hininga ako sa wika ni Leah, at isinara ang pinto. Baby, you are not supposed to say words like that, sabi ko at sumimangot siya. But mom called her bitch when they talked on the phone. Sabi niya at napabuntong hininga ako. Well, it's between them, adult, you should not say everything they said, sabi ko at hinalikan siya sa noo. Tumango siya at ngumiti. Did you just woke up? Tanong niya habang nakatingin sa damit ko. Tumawa ako at tumango.
Come on, let's go to my room, so that I can change quickly, sabi ko, at tumango siya. Hinawakan ko ang kamay niya at naglakad pataas. Pinaglalaroan ni Jay ang buhok ko, at patuloy na kinukurot ang pisngi ko. Pagdating ko sa kwarto ko, pinahiga ko si Jay sa kama, at nilagyan ng unan. Leah, can you watch him while I change up? Tanong ko, at tumango naman siya. I'll be right back. Pumasok ako sa banyo at mabilis na naligo. Nagbihis na ako at lumabas. Napasigaw si Leah nang makita ako. You look pretty, sabi niya, at tumawa ako. Thank you baby, sabi ko at lumapit sa kanila. Binuhat ko si Jay at hinawakan ang kamay ni Leah. Did you two have breakfast? Tanong ko at umiling si Leah ng no. We did not have time, sabi niya at tumango ako. Well, let's go and I will make something for both of you, sabi ko sabay baba. Nang makarating kami sa kusina ay dumaan ako sa mga drawer para subukang maghanap ng mga ingredients. Hindi sinasadyang nakakita ako ng aspirin at kinuha ko ito. Siguro dapat kong ilagay sa bed table ni Hunter. Kapag nagising siya, kakailanganin niya ito. Sa kabilang banda, si Hunter. Nagising ako at napaungol dahil ang sakit ng ulo ko. Damn, I went hard again on the drink. I was so going to kill Ryan for dragging me in this drinking competition. Hey, okay ka lang? Tanong ng isang boses at iminulat ko ang aking mga mata. Nakita ko si Sofia na may hawak na baby, at kinusot ko ang aking mga mata kung nananaginip ba ako o hindi. At hindi ako nanaginip. May baby sa braso niya na naguguluhan na nakatingin sa akin. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang isang babae sa likod ng mga binti ni Sofia na nakatingin sa akin, na nakasimangot. Here, take this, sabi ni Sofia, sabay bigay sa akin ng isang basong tubig. Kinuha ko ito at inabot niya sa akin ang isang tablet na sa tingin ko ay aspirin. Nilagok ko sila at kinuha niya ang baso sa akin. You should sleep, it will calm the hangover, sabi niya, at tumango naman ako. Humiga ulit ako sa kama at pumikit. Nagising ulit ako na mas maganda ang pakiramdam ko. Bumuntong hininga ako at lumabas ng kama. Pumasok ako sa banyo at nakita kung suot ko pa rin ang damit kahapon. Iniisip ang kahapon, paano ako napunta dito? Wala akong maalala sa mga ganyang bagay. Naaalala ko ang pagsali sa isang kompetisyon at nanalo ako. Nag-toothbrush ako at nang tumingin ako sa salamin ay nakita ko ang malabong pulang print sa pisngi ko. Napaungol ako nang maalala ko ang babaeng sumampal sa akin. Naligo ako at nagsuot ng blank white shirt at sweatpant. Bumaba ako at nakita ko ang mga bata kasama si Sofia sa sala. Nasa kamay ni Sofia ang baby, habang nilalaro ng batang babae ang buhok ni Sofia. This time, napansin ko ang suot ni Sofia, and damn she looked beautiful. Morning, sabi ko. More like afternoon. Ngumiti si Sofia at napabuntong hininga ako. Sino ang dalawang cutie na ito? Tanong ko sabay tingin sa kanilang dalawa. This is Leah and her brother Jay. Ipinakilala niya kami. And Leah, this is Hunter, sabi ni Sofia at tumango si Leah. Nice to meet you, sabi ni Leah at napangiti ako. Same to you sweetie, sabi ko sabay lakad papunta sa kanila. Easy with my hair Leah. Bahagyang sumirit si Sofia. Sorry, sabi ni Leah pero patuloy pa rin sa paghawak sa buhok niya. Oh well, I have to change his diaper. Leah stays with Hunter, I will be back soon, sabi ni Sofia at tumayo. Umakyat siya at nanatili si Leah sa upuan niya. So what do you want to do? Tanong ko pambasag ng katahimikan. I am getting bored, sabi niya, habang nakatingin sa paligid. How about we go to the park? It's not too far. Sabi ko at tumili siya ng malakas. Yes, I want to go. Tumayo siya at tumakbo papunta sa akin. Binuhat ko siya at nilagay sa kandungan ko. Well, let your brother and Sofia downstairs then we will live okay. Sabi ko at tumango naman siya. Hinalikan ko siya sa noo at napahagikgik siya. What? Naguguluhang tanong ko. Only Sofia do that to me. Nakangiting sabi niya. Well, now I will too, sabi ko at hinalikan ulit ang noo niya. Bumalik si Sofia kasama si Jay sa kanyang mga bisig. Ipinatong ni Jay ang kanyang ulo sa kanyang balikat, habang nilalaro nito ang laylayan ng kanyang shirt. Naiinip na ang mga bata dito, let's go to the park, suhestyon ko at muling sumirit si Leah. Please Sofia, please, nakapout niyang sabi. Ngumiti si Sofia at tumango. Fine, let's go to the park. Sabi niya at tuwang-tuwa si Leah.
Damn, I forgot how kids have more energy at this age. Sumakay na kayo sa kotse, kailangan kong kumuha ng gamit para kay Jay, kung sakali. Sabi niya at tumango naman ako. Binuhat ko si Leah sa braso ko, at umupo siya sa balakang ko. Naglakad ako papunta sa kotse at umupo kasama niya sa likod. Tinawagan ko ang driver at maya-maya ay nandito na siya. Maya-maya ay dumating si Sofia na may dalang bag at isang halos natutulog na si Jay. Umupo siya, at kinuha ko ang bag sa kanya. Napasandal si Jay sa kanyang dibdib, at ipinikit ang kanyang mga mata na mahimbing na natutulog. Maswerteng little baby. Nakarating na kami sa park at biglang nang tumakbo si Leah, pero salamat sa Diyos na abutan ko siya sa oras. Pinaupo ko siya sa balikat ko habang naglalakad kami. Kinuha ni Sofia ang baby blanket at tinakpan si Jay. Pinulupot ko ang isang braso ko sa bewang niya, at naramdaman ko ang paghilig niya sa akin. Dinala ko siya sa isang bench at umupo siya. Play with me, sabi ni Leah sa akin, habang ibinababa ko siya. What do you want to play? Tanong ko habang nakatingin sa paligid. Try to catch me. With that, tumakbo siya palayo, at narinig kong tumawa si Sofia. Good luck sa kanya, napaka-energetic niya. Sabi niya at tumango naman ako. Napansin ko yun, sabi ko bago tumakbo papunta kay Leah. Napasigaw siya habang sinusubukang itago at tumakbo palayo. Mabilis akong tumakbo dahil madali ko lang siyang mahuli. Nagtago siya sa likod ng isang halaman, at naglakad ako sa kabilang daan para maka-shortcut. Dahan-dahan akong naglakad sa likod niya. Nakatingin siya sa harap para hanapin ako. Boo! Sigaw ko at napasigaw siya. Lumingon siya at nagpout. That's not funny, sabi niya, at tumawa ako. Come on princess, your turn to catch me now, sabi ko at tumakas. Tumakbo siya pagkatapos ko. Malapit siya sa akin pero hindi ako mahuli ng maliit niyang kamay. Nanlaki ang mga mata ko nang madulas siya, pero kahit papaano ay nahawakan ko siya bago siya bumagsak sa lupa. Thank you, sinabi niya. That's alright, sagot ko at ngumiti siya. Got you, sigaw niya at napataas naman ako ng kilay. That's cheating, sabi ko at napahagikgik siya. No, it's not. Nagkibit balikat siya at hinayaan ko siya. Fine, you won, sabi ko at tuwang-tuwa siya. Let's go and check on Jay and Sofia, okay? Sabi ko at tumango naman siya. Naglakad na kami pabalik sa bench. Hawak ni Sofia ang isang gising na si Jay, at may lalaking nakaupo sa tabi niya. Mukha siyang hindi komportable. Alam kong single mother ka, mag-isa ka lang nakaupo dito. Maaari kang sumama sa akin, nakatulong ako sa mga babaeng katulad mo. Sabi nito na lumapit sa kanya. Masyadong malapit. Naikuyong ko ang kamao ko, at naglakad palapit sa kanila. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.